Glory to God, mga kapatid. Amen. Tunay nga po, maganda po ng patotoo ni Kuya. It's word of encouragement. Totoo po yan, mga kapatid. Delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Amen. Totoo po yun. Kapag sa buhay po natin, nagagalak ang Panginoon, ano man yung i-discern ng puso natin. Kapag niloob ng Diyos, ibibigay niya po sa atin yun. Amen. Basta lahat po ng bagay na para sa Panginoon, nagagalak siya, ipagkakalob sa atin ng Panginoon yan. Amen. Yan. Inarap daw sa atin. Amen. So, mga kapatid, tayo po ay lahat tumayo. Basahin po natin ang ating topic ngayong gabi ay Psalms 127 verse 1 tsaka Hebrews 3:4. Amen. Sabi po rito, basahin po natin mga kapatid. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ng bantay. Sa Hebrews 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay minagtayo, datapat ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Amen po ba? Kaya pong lahat ay dumalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, muli sa gabing to, Panginoon. Na kung saan muli mo kong pinatagpo, Panginoon, pinagsama-sama niyo yung mga anak, Panginoon, O God. Naniniwala po kami, Panginoon, ang ipresensya, Panginoon, nasa aming kalagitnaan, O God. Lord, sinabi mo sa salita na 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, O God. Narito ka sa aming kalagitnaan. At ang purpose mo, Lord, sa buhay namin ay samahan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, magpasakop kami sa iyo, O God. Lord God, narito po ang aming mga buhay. Nais po namin magpasakop sa iyo. Lord, we surrender our lives to you, O God. Kami po ay bukas ang buhay, Panginoon, sa iyong harapan. At nais po namin, Panginoon, pagharian niyo po kami sa araw na to, Panginoon. Sa oras to, Panginoon, O God. Sinabi mo sa salita na anumang kalagan namin sa lupa ay kakalagan sa langit, O God. Kinakalagan namin na iyong kapangyarihan sa lugar na to sa pangalan ni Jesus. At ginagapos namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, O God. Ano man ang gawa ng kaaway upang nakawi ng kapahayagan ng salita, winawasak namin sa pangalan ni Jesus, O God. At yamang Panginoon, gawin mong matabang lupa, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga buhay. At hayaan niyo po, Panginoon, maging mabuting binhi ang aming buhay, Panginoon. Palaguin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, O God. Gawin din, Panginoon, itago mo ko sa iyong likuran, O God. At ano man, Panginoon, yung bagay na bahid ng kasalanan, O God, naniniwala ko, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay malinis na kami, pinakapod niyo na kami, Panginoon, sa iyong harapan, O God. Lord, dulutan niyo kami, Panginoon, ng bukas na buhay sa oras na ito, O God. Pinagkakatiwala po namin lahat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God po. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ang ating pong topic, mga kapatid, ay related po sa patungkol po sa pagtatayo, mga kapatid. Amen? Sino po nakaranas na magtayo ng bahay, mga kapatid? Amen. Sigurado naman yung mga tatay makaranas na ngayon. At hindi lang bahay. Kung baga sa tatay, hindi lang bahay, kundi tahanan. Amen? Amen? Ang binubuo ng isang tatay at isang nanay o isang magulang ay ang pamilya. At kailanman yung mag-asawa, hindi siya matatawag na pamilya kung wala pang anak. Kaya ang bagay na yun hindi madali, mga kapatid, di ba? Amen? Sabi po ng Philippians 1:6, naniniwala po ba kayo na ang Diyos pag nagpasimula sa buhay natin, tatapusin niya? Amen? Pag may pinasimula ng Diyos sa buhay natin, hindi siya papayag na hindi niya tapusin niya. Amen? Kung nagpasimula ang Diyos sa buhay natin na maraming bagay, magtatapos pa rin niya sa maraming bagay. Amen? Sabi nga ni Kuya Eric na kanina, beyond imagination. Amen? Beyond sa naiisip mo. Amen? Sino po nakaranas ngayon ng mga bagay na natanggap mo sa beyond your imagination, pero binigay sila ng Lord? Amen? Yung makarating ka sa abroad sino yung nag-aakalang di mo nakalain, dadaling ka ng Panginoon di. Amen? Beyond your imagination. Amen? Maraming paraan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sabi po na Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. Dahil sino po nakakaramdam ngayong gabi ay katapusan na ng taon. Amen? Diba? Bilis ng panahon, di ba? 2014. 2015 na sa susunod na araw. Amen? Sabi ng Lord, 1,000 years of man is a one day of God. And better is one day in your court, better is one day in your house, better is one day in your court than 1,000 elsewhere. Amen? Ang manatili ka sa tahanan ng Panginoon, mga kapatid, ay katumbas ng 1,000 taon sa isang araw sa Panginoon. Kaya ang bawat gawain, mga kapatid, hindi mo po matutumbasan. Amen? Sino po nakakumpleto ng 1,000 taon?
Attendance. Sige mo lang na dumating ka. Sabihin natin, February ka dumating, pero hindi ka pa naka-absent. January ka umaten, March ka umaten, hindi ka pa naka-absent. Amen? Sa pong pagpapalaya, mga kapatid. Amen? Na sinusubaybayan mo ang pagdalo, ang paghanap sa Panginoon. At mga kapatid, napakagandang pasimula next year na simulan natin maging tapat sa Panginoon. Amen? Sabi mo na Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, ang bawat bagay may kanya-kanyang panahon. Amen? Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Ang panahon ng bawat panukala sa silong ng langit. Ibig sabihin, lahat ng bagay, mga kapatid, dito sa silong ng langit ay umiikot. Amen? Sabihin mo sa akin, paulit-ulit. Paulit-ulit yan, mga kapatid. Sabi rito, panahon ng kapanakan, panahon ng, siyempre, kamatayan. Panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani, panahon ng pagpatay, hindi pagbuhay, pagpapagaling. Panahon ng pag-iba, panahon ng pagtatayo, ano pa ba? Nasaan na? Panahon ng pag-iyak. Naranasan niyo mga kapatid sa 2014, umiyak pero tumawa rin kayo. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsasaya o pagsasayaw. Amen? Kaya nagre-rejoice tayo. Panahon ng paghagis ng bato at panahon ng pagtipisan o pagkukumpul-kumpul ulit. Amen? Binasak mo, pero binuo mo ulit. Amen? Panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Amen? Kaya nga tayo nandito eh. Lalo na po sa mga iniwan ng pamilya sa Pilipinas. Amen? Noong panahon natin, kapiling natin sila. Pero ngayon, panahon ngayon, malayo tayo sa kanila. Lahat ng bagay may panahon. Panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Amen? Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Verse 7 hanggang 8. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Mga kapatid, nanahimik na ba kayo minsan? Panahon naman para magsalita. Amen? Panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Kung titignan niyo yung bagay na yan, mga kapatid, ayan ay umiikot lang sa buhay ng tao. Amen? At ang sais ng Panginoon sa buhay natin, sa Ecclesiastes 3:11, sabi niya, lahat ng bagay ay ginawa niyang mabuti sa kanyang paningin. Amen? He made all things beautiful in His time. Amen? Laging meron nakalaang mabuting bagay ang Diyos sa buhay natin, sa kanyang panahon. Amen? Kaya nga sabi ng isang awitin, good things comes to those who wait on the Lord. Good things comes to those who wait upon the Lord. Amen? Sino po ba ngayon naghihintay pa? Pero mga kapatid, may pangako ang Diyos. Sabi niya, good things comes to those who wait. Amen po ba? Kaya, alamin natin sa araw na to, sabi ng Diyos, Joshua 24:15, mga kapatid, piliin mo sa iyong sarili ang Diyos na paglilingkuran mo sa araw na to. Amen? Sabi po yan, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Lagi niyo pong itanong sa Panginoon yan, sa sarili, sino ang paglilingkuran ko? Sa oras na to, sa araw na to. Amen? Di ba ang sasagot sa dulo? Sabi ron, as for me, ay Tagalog pala to. Ngunit sa ganang akin at aking sambahayan ay maglilingkod. Sabi do, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ang ganda po ng sinabi, choose you this day whom you will serve. Lagi po sa buhay natin, mga kapatid, sa bawat panahon, bawat pagkakataon, lagi po tayong tinatanong ng Diyos. Amen? Pipiliin mo ba akong paglingkuran ngayong araw? Lagi po tinatanong ng Panginoon Diyos sa araw na yun. Sa bawat oras na yan, sa bawat pagkakataon, mga kapatid, laging may tanong ng Lord sa akin. Sa atin, mga kapatid. Handa ba tayong maglingkod sa Panginoon? Amen? At sabi ng John 15:5, Jeremiah 29:11, maaring mahirap talaga maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Totoo lang. Tama po ba? Sakripisyo. May mga bagay kang di nalalaman. Pero sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Sabi ni Kuya kanina, marami nagpaplano. Gusto natin magkabahay, magkanegosyo. Pero mga kapatid, plano mo lang. Pero dapat nating makita bilang isang Christian na ano ba ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, and to give you hope in the future. Amen? Sa Panginoon, may pag-asa. Amen? Sa Panginoon, may tiyak na plano. Amen? Sa Panginoon, may tiyak na buhay. Sino po yung wala ka pa sa Panginoon nakaranas sa iyong buhay mo didayak?
ibig sabihin wala kang security. Amen? Ngayon nasa Panginoon ka na, nararanasan mo na yung security sa Lord. Amen? Glory to God. At nasa Panginoon, sa bawat plano natin mga kapatid, at panahon na lumilipas sa buhay natin mga kapatid, nais ng Diyos, piliin natin siyang paglingkuran. Amen? Sabi po ng John 15:5, "You did not choose me, but I chose you." Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Amen? Kaya sinabi doon, ang pagkapili sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay napakataas, mga kapatid. Ibig sabihin, pinili ka ng Panginoon dahil anak ka niya. Pinili tayo ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon dahil bilong tayo sa kaharian niya. Amen? At nais ng Panginoon sa buhay natin, mga tayo magbunga ng marami. Amen? At sa buhay natin, mga kapatid, basahin po natin yung dulo. "For apart from me, you can do nothing." Kapag wala ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Amen? Kaya nga sabi ng Psalms 127:1 kanina, "Unless the Lord build the house, the labor is vain." Kapag hindi ang Diyos nagtayo ng isang bagay sa buhay mo, lahat ng pagpapagal mo, walang kwenta. Tama po ba? Amen? Tinan nyo, wala ka sa Panginoon, build ka ng build ng maraming bagay, pero at din pala, napapagal ka, nahihirapan ka, ang dami mong tanong, wala kang kasagutan. Amen? Pero nasa Panginoon ka, kahit mahirap ang ginagawa mong pagsunod sa Panginoon, pero bakit ganon? Yung pananampalataya mo, may malinaw na nakikita ka, pero hindi mo pa nahawak. Kasi yun nga yung faith eh. Amen? Glory to God. Kaya sa usaping to, mga kapatid, sabi po ng Hebrews 3:4, "House is built by someone." Ang ating buhay, ang ating mga pangarap, ang ating mga iniisip, ayan ay built by someone. Sabi doon ay may mga taong nagtayo, tayo, yung mga mahal natin sa buhay. Pero sabi dito, datapwat ang Diyos ang nagtayo ng lahat ng bagay. Amen. Sino pong naniniwala doon? Yung kalagayan mo ngayon, mga kapatid, yung kalagayan natin ngayon, may kinalaman ng Diyos sa katayuan natin. Amen? At baho ng Diyos, ilagay niya tayo sa dapat kalagyan. Amen? Kaya pag nilagay tayo ng Diyos, wag po tayong aalis na. Amen? Pagkat kung saan ka nilagay ng Diyos, umalis ka, kapatid, kinaalagro mo ang sarili mo. And that time, kapag wala ka sa Panginoon, sabi ng John 15:5, "Without me, you can do nothing." Amen po ba? Kaya huwag tayong lalayo sa Panginoon. Amen? Who can escape from the love of God? Wala pong makakatakas sa Panginoon. Pero nasa Panginoon, huwag ka nang tumakas sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? It's time to build, mga kapatid. Matatapos na ang taon, nais ng Panginoon, pagsalubong natin sa bagong taon, ano yung gusto nating i-build para sa Panginoon? May naisip na po ba kayo? Amen? It's time to build. Ano yung gusto nating i-build? Amen? I believe ang Lord nangungusap sa buhay natin. It's time to build our strong relationship sa Panginoon. It's time to build our faith. It's time to build our submission to God. It's time to build our commitment more and more. Yung commitment natin sa Panginoon, taasan natin ng level pa. Amen? Yung pagsunod natin, it's time to build our obedience to God. Amen? Tulad ni Nehemiah, mga kapatid, kung babalikan natin yung story ni Nehemiah, saan, kung sino yung nakapanood ng yung video yung pinost ko sa Facebook, yung story ng Bible. Amen? Si Adan, nagkasala. Pagkasala ni Adan, ipinanganak yung mga anak niya, di ba? Dumami sila. Hanggang hindi pa rin, yung kasalanan ng tao ay dumami, nagalit ang Diyos. Tinawag niya si Noah, pinabaha niya. At pagkatapos nun, tinawag niya ngayon si Noah, nagkaroon siya ng anak, si Abraham dumating. At si Abraham nagkaroon ng maraming anak. Amen? Pagkaroon niya ng apo, si Jose, dinala sa Egypt. Amen? Mula kay Jose, ang Egypt ay pinagpala dahil sa buhay ni Jose. Amen? Kung wala nga yung kung wala si Joseph, patay lahat yan. Patay na lahat ng tao dito sa Middle East. Walang Masyri, wala ring Arabo, mga kapatid. Dahil yung time na yon, Egypt lang ang nagkaroon ng pagkain. Dahil sa buhay ni Joseph. Amen? At lumipas ng panahon, nakalimutan ang kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay ni Joseph na mga Masyri. Masyri ba tawag doon? Mastery. Kaya isang katangian ng mga walang mga utang na loob talaga yan. Amen? Madaling makalimot yan. Amen? Sino nakakaranas? Wala yan. Kasi biblical yan, mga kapatid.
Hindi nila nirecognize ang Diyos ng Israel na gumawa sa buhay ni Joseph. Amen? And that time, inalipin nila ang Israel for almost 300 years. And then, ano na sumunod? Ni-raise ng Lord si Moses. And after Moses, umalis sila sa Egypto, pumunta sila ng lupang pangako, yung Kanaan. The land of honey and milk. Dumating ang pagkakataon na tumawid sila ng dagat at ngayon, na-transfer kay Joshua. Amen? At ang ginawa ni Joshua, bumalik siya rito sa parting to, itong north ng Saudi, papuntang Israel. Ang ginawa ni Joshua, binawi niya lahat ng lupain. Amen? Kaya nakapagdigma si Joshua eh. Amen? And after that, sinabi namatay na si Joshua, nagkaroon ng mga judges. Ito yung mga hukom. Amen? Nagsawa na yung mga tao, yung mga Israelita sa mga hukom, sa mga leader. Naghanap na sila ng hari. Amen? At dumating ang panahon, yung mga hari, lumipas sa maraming panahon, iba-ibang klaseng hari yung tumayo. Merong mabuti, merong masama. Amen? At dumating ang pagkakataon, pagkatapos ng mga hari, nawasak ang Israel. Amen? Nawasak. Amen? Dahil sa kasalanan ng mga hari at ng buong Israelita. Amen? At dumating ngayon si Nehemiah. Ano ngayon na natagpuan ni Nehemiah? Nakita niyang wasak. Nakita niyang wasak ang Temple of Jerusalem. Nakita niyang wasak ang bakuran ng Wall of Jerusalem. Amen? At nahabag siya sa kalagayan ng bawat Israelita. Amen? At naiisip niya kapag wasak ang Wall of Jerusalem, anytime pwede silang atakihin. Amen? At that time, tinawag ng Lord si Nehemiah to build the temple of God. Amen? And right now, mga kapatid, sino pong gusto maging bahagi as a temple builder of God? Amen? Kung aalalahan ninyo, mga kapatid, kagaya ng dati kong naibahagi sa inyo, nagpasimula tayo dito, mga kapatid, hindi ito ganito itsura. Amen? Inaabot kami ng alas 3 ng madaling araw sa pag-uwi namin ng bahay. Amen? So, Kuya Rex, dito ko natakaroon, di ba? Kami noon, doon pa kami sa Umalhamam. Makakarating kami ng bahay, mga 2 o'clock na. Amen? Amen? Isa't kalahat yung dump truck yung binaba namin dito. Amen? Talaga naman si Kuya Rex, samayat na. Amen? At nagsisimento kami dito. 5 supot. Amen? Yung 5 supot, halos 1:4 ang ratio ng buhangin. Amen? So, ibig sabihin, kung 20 supot ng buhangin, yung hinahalo namin dyan. Pag nagpahabol pa ako, naghalo naman si Kuya Tom. Sige, tapusin natin ito hanggang alauna. Pero inabot ng alas 10. Amen? At maging sa buhay ng ating kapatid, glory to God. First time niya lang pong dito? Layout ng kuryente. Dahil hindi niya pa nagawa sa buong buhay niya. Sigarata na po. Glory to God sa buhay niya. Amen? Salute to the Lord. Amen? First time niya lang gawin yun. Pero tinan niyo, ginagamit na natin ngayon. May dim light pa. Amen? Amen? Ganon din ang ginawa ni Nehemiah. At sabi ng Panginoon, bakit tayo nawawasak? Yung tanong dun Bakit nawasak yung Temple of Jerusalem? Bakit tayo nawasak, mga kapatid? Tayo binawasak. Sabi ng John 10:10, the thief come from the night. The thief comes on the night to kill, to steal, to kill, and to destroy. Ayun po yung gawain ng kaaway, mga kapatid. Amen? Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Yung magnanakaw, hindi siya pumunta para ibang gawin. Para magpaalam, para magnakaw. Hindi. Pumunta siya para magnakaw. Amen? Meron ba nagnanakaw na, tok, nagnanakaw po ako. Nagpatong ka pa. Para yung nagtanan. Nay, magnatanan na po kami. Nagtanan pa kayo. Parang ganoon. Amen? Ang nais ng kaaway sa buhay natin ay parang nakawan tayo. Ano yung nais ng kaaway sa atin? Nakawin yung kagalakan natin. Amen? Yung kagalakan natin para sa Diyos, ang ginagawa niya, ninanakaw niya yan. Pinapalitan niya ng kagalakan ng kamunduhan. Amen? Ano ba? Upang pumatay. Ano yung ginawa ng pamatay na ginawa ng kaaway sa buhay natin? Pinatay niya yung espiritu natin. Ano yung namatay yung espiritu sa atin, mga kapatid? Yung patay yung espiritu natin, mga kapatid, wala tayong relasyon sa Diyos. Kaya nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa natin siya tinatanggap sa pamagitan niyang salita at espiritu. Dati sa atin, mga kapatid, kahit anong kasalanan, wala effect. Tama po ba?
Pero nung narinig mo yung salita ng Panginoon, tumanggap ka sa Panginoon, sumunod ka na sa Panginoon, hindi pa nadidistinguish mo na o nadidifferentiate mo na ang liwanag at dilim. Tama po ba? Dati sa'yo, okay lang yung ganito. Pero naging Kristyano, hindi pala kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Ganun ang ginawa ng pinatay niyo yung espiritu natin. Pero ang Lord bumaba siya, binuhay niya. Kaya nga tayo na born again. Amen? Pag na-born again ka, mga kapatid, hindi sumali ka sa born again church. Pag sinabi na born again ka, ipinanganak muli ang espiritu mo, hindi yung laman. Kaya nga sabi ni Nicodemo, ano yun, babalik pa ako sa sinupupunan ng nanay ko, di na ako kasya ron. Hindi. Ang sabi ng Lord, kailangan ka ma-born again. Ma-born again sa pamagitan ng tubig at espiritu at salita. Amen? Yung salita at ang espiritu. Kaya pag na-born again ka, sino nakaranas sa totoong born again experience? Mga kapatid? I want to see yung mga kamay. Born again experience. Amen? Pag naranasan mo yan, mga kapatid, kahit sino, hindi ka pwedeng matinaw. Kahit ang demonyo humarap sa iyo, amen? Hindi ka matitinaw. Dahil naranasan mo talaga paano mo born again. Amen? At yung pagiging born again mong yan, pagiging born again natin, ayon ang susi natin para sa kabilang buhay. Sabi ng John 3:3, unless the man be born again, he shall not see the kingdom of heaven. He shall not see. Makikita pa lang. Pag na-born again ka ba, makikita mo pa lang ang karya ng Diyos. Hindi pa pinag-uusapan yung pumasok. Amen? Sabi ng Matthew 7:20, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, God, God. Amen? Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng Diyos, kundi yung sumusunod lamang sa kanyang kalooban. Amen mo ba? Sino po nakaranas sa born again? Ba, parang kukunti lang ha. Alam nyo mga kapatid, pag kiniklaim mo yan, parang ano yun, parang nakatanggap na certificate niya, di ba? Amen? Katunayan yan eh. Ayun yung seal. Amen? At pag na-born again ka mga kapatid, meron kang espiritu ng Diyos. Sabihin mo, meron kang espiritu ng Diyos. Ang sabi po ng Romans 8:14 tsaka 16, those who are led by the Spirit of God are sons of God. Amen? Kapag ang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi siya pinamamahayan ng Espiritu Santo, wala sa kanya ang Espiritu Santo ng Panginoon, hindi siya anak ng Diyos. Kaya marami nagkiklaim, we are sons of God, born again kami. Marami rin born again. Kung tutuusin nga sa panahon ni Jesus, 10 pinagaling, isa ang muli. Why? Sabi ng Lord, naku, sumusunod lang naman kayo sa akin dahil nabubusog lang kayo. Dahil pag nag-miracle ng Lord, damay sila eh. Amen? Ang hinahanap nila, they seek the gift, not the giver. Amen? Sinisik nila yung kingdom, pero hindi yung king. Amen? Kaya sa buhay natin, mga kapatid, nais ng Panginoon tayo panahanan ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Sa Romans 8:16, ang Espiritu rin na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. So 16, ibig sabihin niya, mga kapatid, yung Espiritu ko, Espiritu mo, Espiritu nating lahat dito, nagtetestify sa bawat isa. Pinapatunayan yan, kung parehas tayong anak ng Diyos. Amen? Kapag iba ang Espiritu nila, mararamdaman mo yan. Hindi kami parehas ng Espiritu. Amen? Kapag totoo ang relasyon mo sa Panginoon, makakaramdam ka kung sino yung nasa totoo. Kasi kung hindi ka totoo, hindi mo na malalaman sa sarili mo kung nasa totoo rin. Amen? Pero kung may Espiritu ka ng Panginoon, malalaman mo kung ano yung dapat mo mag-stand sa Panginoon. Amen po ba? Amen? So, nais ang Panginoon sa buhay natin, bakit tayo nawasak noon? Amen? Bakit tayo winasak ng kaaway? Noon unang panahon, nagkasala ang tao, naging natin yung kasalanan. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of glory of God. Lahat po ay nagkasala. Walang nakaabot sa kalwatian ng Panginoon. Amen po ba? At nais ng Panginoon sa Romans 6:22, set free from sin and became slave of God. Dati po tayo'y alipin ng kasalanan. Amen? Pero nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, tayo'y maging alipin ng Diyos. Kayo ay merong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat kung mananatili tayo, mga kapatid, alipin ng kasalanan, merong kamatayan.
Amen? Dalawa po yung kamatayan. Nababanggit ko po yan. Kamatayan spiritual at physical. Amen? Mas worse po yung patay ka spiritually. May nagsasabing buhay ka, physical, pero spiritual, patay ka, mas delikado po yun. Di bali nang patay ka physically, buhay ka naman spiritually. Naunawaan niyo yung mga kapatid. Kung naunawaan niyo yung mga bagay na yan, mga kapatid, isang katunayan niya na anak kayo ng Diyos. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yan. Sapagkat merong Espiritu ng Diyos na nagsasabi sa inyo. Amen? Ang hirap maging buhay sa katawan. Pero at the end, itong kahalang po ito, mga kapatid. There's life after this. Amen? Kaya nga sayang buhay. Naging mayaman ka rito. Naranasan mo yung kasalang dongyang. Amen? Yung ganun ka-ingrande, no? Talo pa yung Talo pa yung mga prinsipe sa UK, no? Pero at the end naman pala, sa walang hanggang kaparusahan ka, nonsense. Nare-realize niya, mga kapatid. Sabihin natin, ikaw na yung pinakamayaman. Lahat na nagain mo. Yung kayamanan ng hari, ni Haring King Abdullah, hari na kung paano, pinamana sa'yo. Pero at di naman pala, mamamatay ka sa piling ni Satanas. Anong kabuluhan? Amen po ba? Sapagkat nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, tayo yung maging alipin ng Diyos. Sino pong handa maging alipin ng Diyos? So, ibig sabihin, pag naging Kristiyano ka na, hindi ka na alipin ng kasalanan. Amen? At ang kasalanan, mga kapatid, pag born again ka talaga, mamumulat ka sa kasalanan. I-expose. Sabihin mo, expose. Amen? Expose. Ine-expose ng Lord yung mga kasalanan sa buhay natin. At habang ine-expose siya, mga kapatid, hindi ba, the more tayo nagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya nga tayo laging humihingi, di ba? Sabi ng 1 John 1:9, if we confess with our mouth, amen? Ano yung kasunod? 1 John 1:9, confess with our mouth, and He is faithful and just. Amen? To forgive us in all our transgression and unrighteousness. Tapat at mabuti ang Diyos. Amen? Sino nang handa mag-alipin ng Panginoon? Amen? Sabi po ng Romans 6:13, do not offer any part of yourself to sin. Amen? Pag binigay mo yung daliri mo sa kaaway, mga kapatid, nagsimula sa dot-dot, susunod, 2 daliri na, makakalabit ka na, susunod, hahawakan mo na yan, susunod, igigirit mo na maigpit yan, susunod, paprasuhin mo na yan, susunod, yayakapin mo na yan. Ganoon ang kasalanan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng kanta, nagsimula sa patikim. Amen? Naririnig ko yun eh. O nga naman, lahat ng bisyo, nagsimula sa, di ba? Kaya nais ng kaaway ay dayain tayo. Amen? Pero nais ng Panginoon, mamula tayo, mga kapatid. Sa buhay natin, marahil, nakalaya na tayo sa bisyo, nakalaya na tayo sa mga ibang bagay. Pero ang kaaway, lagi yan may entrapment. At nasa Lord, tayo maging laging handa. Amen? Sabi po ng James 5:20, sino po natindihan yung kanina, yung Romans 6:13? Do not offer. Amen? Baka mamaya, yung sports mo, yung talent mo, yung kinahihiligan mo, sa kaaway na pala napupunta. Yung panahon mo, pinaglalaanan mo ng panahon, maging yung trabaho mo, minsan, baka mamaya, ginagamit na ng kaaway. Amen? Kaya gawin natin ang lahat ng bagay para sa kaluhatian niya, kapurihan niya. Amen. James 5:20, ay alamin nito ang nagbabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay maliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang ng kasalanan. Ibig sabihin niya, mga kapatid, napakasarap makita ng isang tao ay lumaya sa kasalanan. Sapagkat pag ang isang tao ay nakalaya sa isang kasalanan, mga kapatid, siya ay naligtas mo, mga kapatid. Amen? Yung ipinakilala mo ang Panginoon sa buhay niya, siya ay nakumilala at nakalaya sa kasalanan, mga kapatid, siya ay naligtas mo sa pamagitan ng Panginoon sa buhay mo. Amen? At ang sabi ron, hindi na siya makakapagpatuloy pa sa kasalanan. Sapagkat pag ang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, mga kapatid, lalong bumibigat ang consequence niya. Amen? Hanggang sa, sabi ng John 10:10, destroy. May destruction na. Amen? Kaya ganyan yung buhay natin, mga kapatid. Tulad ng mga Israelita noong unang panahon,
Nawasak yung wall nila dahil sa kasalanan ng mga kalahi nila. Amen? Sapagkat ang mga naunang lahi nila ay sumamba sa mga rebulto, hindi nila kinilala ang Diyos ng Israel. Amen? Kapag ang isang lahi ay walang pag-ibig sa Diyos, nawawasak ang bayan. Amen? Tignan niyo bansa natin, mga kapatid. Maraming walang totoong relasyon sa Diyos. Kaya wasak ang bansa natin. Amen? Ang talagang susi sa Pilipinas, mga kapatid. Sabi ng kanta, if my people will humble themselves and call on my name, I will heal their land. Amen? Pero sa Pilipinas, we need to stand, mga kapatid. Amen? Nandito tayo para gamitin asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? Hindi usapin dito kung marami o konti tayo. Ang usapin dito, mga kapatid, tumatayo ba tayo? Amen? Tumatayo ba tayo bilang isang Kristiyano? Amen? Kaya sabi ng John 15:16, inappoint tayo ng Lord, tinawag tayo ng Lord. Amen? John 8:36, we are free indeed. Amen? John 8:36, kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya na. Tayo'y tunay ng malaya, mga kapatid. Sabi mo, katabi mo, ganap ka ng malaya. Amen. Amen? At ang nasa Panginoon, Romans 8:1, mga kapatid, Romans 8:1, at ang nasa Panginoon ay ganap ng malaya. Romans 8:1, Romans 8:1. Ang na kay Kristo ay wala ng kahatulan. Tama po ba, mga kapatid? Pag na kay Kristo ka na, wala ng kahatulan. No judgment. Amen? Hanggang verse 2. Ngayon, wala nang anumang hatol sa nama kay Kristo Jesus. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Wala nang kahatulan sa atin. Hindi na tayo dadaan sa judgment. Amen? Yung kahatulan ng mga unbeliever. Kundi ang kahatulang nag-aantay sa atin, mga kapatid, ay yung reward. Amen? Lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon, mga kapatid, even right now, kahit mag-aalas-lis na, mga kapatid, nagsasakripisyo tayo ng oras para malaman lang natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Paglingkuran natin siya, sambahin natin siya, bagamat yung iba, may sakit pa nga. Amen? Kahit anong layo yan, susunduin tayo niyan. Amen? In Jesus' name. Amen? Bagamat tayo pagod sa mga trabaho, mga kapatid, sabi ng pangako ng Panginoon, our labor in the Lord is not in vain. Sabi mo sa katabi mo, our labor in the Lord is not in vain. Hindi nababaliwala yan, mga kapatid. Kaya huwag kayong manghihinayang. Amen? Sabi mo sa akin, huwag ka manghihinayang. Amen? Glory to God. Ang ginawa ng kasalanan sa atin ay, dinestroy niya tayo, but God raised us and built us. Sabi mo sa katabi mo, God raised us and built us. Tayo itinataas ng Panginoon, tayo ay pinapatatag ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi kanina ng topic natin sa Psalms 27:1, unless the Lord build the house, the labor is in vain. Amen? Pero mga kapatid, ano ba pag-build? May requirement ba sa pag-build? Siyempre, plano. Bago yung plano, ano yung unang requirement, mga kapatid, sa pag-build? Ha? Puso. Puso, bago ang puso. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Tayo muna, siyempre. Kailangan ng laborers. Kailangan ng mga workers. At ang bawat workers dapat mayroong puso. Amen? Sabi ni Mark Lapig, saging lang may puso. Hindi. Totoo. Saging. Puso lang may saging. Ay, baliktad. Saging lang may puso. Sabi niya gano'n, sa lahat daw ng prutas. Amen? Sabi po na Nehemiah 1:11, ito yung nangyari kay Nehemiah. Ano niyo ba si Nehemiah? Servant of God. Amen? Sino pa naniwala ron? Nehemiah 1:11. Sabi niya doon, O Panginoon, isinasama ko sa iyo, pakinggan ngayon ang inyong pakinig ng dalangin ng iyong lingkod. Lingkod siya, servant. Amen? At ang dalangin ng iyong lingkod na nagsasayahang na matakot sa iyong pangalan ay paginhawain mo. Isinasama ko sa iyo ang iyong lingkod sa araw nito at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Ngayoy, tagahawak ako ng saro ng
Ano po yung servant, mga kapatid? Ano yung trabaho niya? Anong trabaho niya? Yun sa dulo. Sa English, cupbearer. Tagahawak ng saro ng hari. Ano yung mga kapatid? Sa paglilingkod sa Panginoon, lagi ko po binabanggit, hindi usapin ang pinag-aralan o narating sa buhay. Even in your lowest state, pinakamababang kalagayan mo, kaya kang i-raise ng Lord. Gagamitin ka niya mightily. Amen? Basta sa Kanya ka umaasa. Amen? Doon papasok yung beyond imagination. Kaya yung pagpapala kapag sumunod ka sa Diyos, mga kapatid, beyond imagination. Imagination. Amen? At Nehemiah 2, 1, 8, sa Nehemiah chapter 2, verse 1 to 8, ang bawat servant, ang bawat may posisyon, ang bawat may ginagampanan, mga kapatid, may mga karakter. Sabihin mo sa katabi mo, karakter. Mahalaga ba ang karakter sa isang tao, mga kapatid? Amen? Sabi nga, sa mag-asawa, ang panlabas ay lilipas. Amen? Maaaring guguhit yung mga ugat, makakalbo. Amen? Mawawala na yung dating kutis, nawawala na yung figura, dating 6 abs, ngayon naging 1 tabs. Dating talaga ang tikas-tikas no? Ngayon hinahatak na yung tiyan niya sa paglalakad, di na makita yung paa. Kasi everything, lahat ng bagay ay nababago, mga kapatid. Pero what remain? Yung character, attitude, yung talagang tunay na pagkatao. Tama ba yun? Maging sa Panginoon, mga kapatid, mahalaga ang karakter natin. Amen? Makita mo ang taong may karakter. Amen? Kaya nga sabi nga, kapag may karakter ka, daig mo pa may pinag-aralan. Amen? Sometimes, kung sino pa yung may karakter, ayan pa yung nakaka-win over. Amen? Sila pa yung nakakapagwagi sa mas maraming bagay. Tama po ba? Sila pa yung binibigyan opportunity. Sino pa nakaranas na? Amen. At ang bawat karakter ng bawat sa mga kapatid, ina-upgrade tayo ng Lord. Paunti-unti yan. Ang character builds sa bawat pagsubok. Amen? Sino po dumaan na maraming pagsubok? Di ba sa bawat pagsubok natin, nabibuild yung character natin? Amen? Sa bawat nare-realize natin, mga kapatid, nababago tayo. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, character of builders, number 1, ang nakita ko po dito ay, si Nehemiah ay nagtiwala sa Diyos. Sabihin niyo po, trusting the Lord. Trusting God. Sa Nehemiah chapter 2, verse 1 to 8, at nangyari ng buwan ng Nisan sa ikadalawampung taon ni Artaherjes na hari, ng alak ay nasa harap niya na aking kinuha ang alak at ibinigay ko sa hari. Ito po si Nehemiah. Hindi nga ako nalungkot ng una sa kanyang harapan. Ito yung pagkakataong to, si Nehemiah ay lumapit sa hari. Pero meron bumabagabag sa kanyang loob at siya'y nalulungkot. Amen. Lungkot na lungkot siya. Amen. At sinabi ng hari sa akin, sabi ng hari sa kanya, bakit ang iyong mukha ay malungkot? Amen. Dangang wala kang sakit. Sabi nga ganun, wala ka naman sakit. Bakit ang lungkot-lungkot mo? Di ba, ito'y dili iba, kundi kalungkutan ng puso. Bisaya na to. Sabi niya, hindi yung puto ito'y patungkol lamang sa kalungkutan, sakit, kundi ito'y may kinalaman sa puso. Amen? Kaya, tinan niyo yung mga broken-hearted. Kahit sabi mo magsaya deep inside, malungkot Pero si Nehemiah, iba yung nasa puso niya. Hindi niya magawang magsaya, wala naman siya sakit. Pero, may kalungkutan sa puso niya. Na magkagayon, natakot akong mainam. Anong sabi po sa verse 3? At sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Tinan mo naman, marunong pa siya mag-approach. Amen? Marunong pa siya mag-approach. Nalulungkot na siya, pero marunong siya mambola ba? Bola ba tawag daw? Hindi, ibig sabihin, marunong siyang gumalang sa kausap niya. Amen? Bagamat nalulungkot siya, dala-dala niya yung problema niya. Hindi niya pa rin kinalimutan kung sino na nasa harap niya. Amen? Tayo po ba, mga kapatid, ganun ba tayo? Kahit may mga problema tayo, huwag natin kalimutan kung sino yung nasa harap natin. Kung kaharap natin yung kapatid natin sa Panginoon, kahit anong problema mo, kapatid mo pa rin yan, harapin mo siya. Amen? Hindi yung pag may problema, wala ka pa sa'yo. Meron ako na-encounter na gano'n, mga kapatid. Amen? Practice. Amen? Minsan nga, dumaan sa pagsubok, binabastos pa, pastor. Meron ako na-encounter na ganyan.
binastos ang pastor ng harap-harapan. Amen? Dahil ba nakalimutan mo yung sitwasyon mo? Nakalimutan mo yung sarili mo? Kinalimutan mo rin nasa harap mo. Amen? At dinidil tayo ng Lord sa maraming bagay sa ganyang paraan. Amen po ba? Kaya sabi niya, nalulungkot ako. Pero sabi ni Nehemiah, mabuhay, magpakilaman ang hari. Amen? Bakit ang aking mukha ay hindi malulungkot? Ito na, sinabi niya yung reason niya. Bakit ako hindi malulungkot? Kung ang bayan, ang dako ng libingan ng aking mga magulang ay giniba at ang mga pintong bayan niyaon ay nasupukan ng apoy. Amen? Meron tayong kapatid na sunugan, di ba? Amen. Parang ganun yung kalagayan ni Nehemiah. Paano ko magsasaya? Yung aking bayan ay winasak. Tayo po ba yung matutuwa rito sa Riyadh? Sa ginagawa natin trabaho, pag nalaman natin yung Pilipinas ay sinakop ng China? Di ba? Kahit nandito ka, sabi mo kahit anong posisyon mo pa rito eh. Umalis na yung may-ari, pinamana na sa'yo. Amen? Pero di mo magawa magsayo. Pagtingin mo sa Pilipinas, sinakop ng China, yung mga mahal natin sa buhay nandoon. Magagawa mo magsaya. Amen? Winasak. Amen? O kaya nagkaroon ng World War IV, bilagsakan ng atomic bomb, magagawa mo magsaya nun? Di ba? Hindi. Yung kalamidad nga lang, di ba? Nakakalungkot isipin kung ano yung bagyo-bagyo dumating doon, lindol. Di ba nakakalungkot? Pag nakita mo maraming namamatay. Ganito yung kalagayan ni Nehemiah. Humarap siya sa hari. Hindi ko magawa magsaya. Amen? Na magkagayo sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling? Yan. Tingnan nyo, kapag marunong ka ma-approach, binibigyan ka ng chance para yung hinihiling mo ibigay. Amen? Oh. Amen po ba? Amen? Na magkagayo sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling? Sagay, dumalangin ako sa Diyos. Tingnan nyo ha, ito pa sikreto. Kapag may hinihiling tayo sa Panginoon, pinapaboran tayo ng mga tao, mga kapatid, dumalangin pa rin tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Huwag tayo basta-basta gagrab. Amen? Amen po ba? Next verse. At nagsabi ako sa hari, kung ikalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ko sa Huda. Amen? Napakagalang niya mangusap, no? Amen? Ang galang niya mangusap. Sabi niya, kung ikalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ko sa aking bayan. Amen? Sa bayan ng libigan ng magulang upang aking may tayo. At the end of that verse, pinaboran siya ng Lord. Amen? Kaya nasa Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, nagtitiwala tayo. Sabihin natin, in God we trust. Amen. Ang totoo ng titiwala sa Diyos, ito itong sumampalataya sa Kanya. Saan niyo po nakikita yung salitang iyo, mga kapatid? Sa dollar, no? Amen. Saan po tayo may tutulad ng mga taong nagtitiwala sa Diyos? Sabi po ng Luke 6:46 to 47. At bakit tinawag niyo ako Panginoon, Panginoon at ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang totoong natitiwala sa Panginoon, mga kapatid, ginagawa natin ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Saan doon matutulad ang mga taong nakikinig at sinusunod ang kanyang salita? Verse 47 to 48. Nasaan na? Ayan, 48. Siya'y tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay. Ayan na naman, nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim. Humukay ng malalim at inilagay ang patibayan sa bato. Ano po yung sinasabi doon? Foundation. Pondasyon. Pondasyon, tama. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon, hindi nakilos sapagkat natitirik ng mabuti sa bato. Tama mo ba yan, mga kapatid? Kapag tayo nakikinig ng salita na pag ginagawa natin, habang ginagawa natin, napapakinggan natin yung salita, mga kapatid, sa bawat pagsunod natin sa Panginoon, lumalalim tayo. Amen? Para tayong nagtatayo nga ng bahay, nilalaliman natin yung pundasyon. Sapagkat kung yung Kingdom Tower, ang bound lang yan yung 1 floor lang, first floor, mga kapatid, hangin lang kaya ng taubin yan. Pero I believe, kalahati niya ng pundasyon yan. Iwan ko lang. Parang gano'n. Sabi, meron ba akong narinig eh. Kung ano yung taas, ay hindi na pundasyon. Sabi ko na, hindi yun ah. Ganda kalalim yung baon. Amen? Pero sa pagkaalam ko, kaya na yun ang kalahati, maximum. Kung ang taas ay 1 kilometer, kaya yan 500 kilometer. Tatayo na yun. Amen? Ibig sabihin, dapat mga kapatid,
proportion ang pagsunod natin sa napapakinggan nating salita ng Diyos. Amen? Hindi yung, pasok dito, ayun pala, di rin pa talaga pumasok. Amen? Yung pumapasok nga, lumabas hindi magawa. Yung hindi pa kayo pumasok. Amen? Kaya nasa ng Panginoon proportion yung ating pakikinig at pagsunod sa Panginoon. At habang ginagawa natin yan, mga kapatid, lumalalim tayo. Sinong nais lumalim sa Panginoon? Sundin natin ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad ng matatalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. At iba ang nagtayo sa ibabaw nito. Ngunit iningatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang naglalagay na ito si Kristo. Mga kapatid, yung binanggit ko kanina, si Kristo ang naglalagay sa buhay natin. Amen? Hindi po natin kayang dalhin ng sarili natin kung sa atin. Amen po ba? Maging ang paglilingkod natin, mga kapatid, umasa tayo sa Panginoon. Amen? Sabi ng Lord, the battle is not yours. Amen? For the battle is the Lord. Amen? Ayun lang po, yung unang bagay na nakita ko. Si Nehemiah nagtiwala siya sa Panginoon. At dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon, he found favor in the eyes of men. Higit sa lahat, sa mata ng Panginoon. Pangalawang bagay po, mga kapatid, na nakikita kong dapat maging karakter ng builders ay magkaroon ka ng malasakit. Sino po naiintindihan yung pagmamalasakit? Ano ba yung pagmamalasakit, mga kapatid? Meron kang passion, concern ka. Minsan yung, iba naman yung over-concern. Amen? Maraming tao nagmamalasakit, wala namang kinalaman. Mahirap yun. Naintindihan niyo, mga kapatid? Maraming tao nagmamalasakit, pero wala namang direktang kinalaman. Kung wala kang direktang kinalaman sa isang bagay at nagmamalasakit ka, ang mabuti mong pwedeng gawin ay magsalita ka ng maganda. Amen? Lalo na sa simbahan, mga kapatid, sa karanasan ko sa paglilingkod sa Panginoon, maraming nagmamalasakit, pero walang ginagawa. Amen? They are concerned only in words. Pero in action, tulog, kanya-kanyang eskapo. Amen? Dapat ang church ganyan. Yan, maraming ganyan, mga kapatid. Dapat. Lalo yung tinatayo itong church na ito. Merong dapat. Pero hindi naman tatrabaho. Hindi naman naghahakot. Dapat. Yan. Kaya pag nakakarinig kayo na sa loob ng church, yung mga Mr. Dapat, tsaka Mrs. Dapat, tsaka Miss Dapat, alam niyo na po yung dapat doon. Mga kapatid, marami po nakasamang ganyan sa paglilingkod. Dapat. Maraming dapat. Sa dami ng dapat, wala akong maintindihan kahit isang dapat. Kasi hindi nakikita sa buhay niya kung ano yung dapat. Amen? As a church, dapat nagkaroon tayo ng totoong malasakit. Tulad ni Nehemiah. Amen? Nakita niyang wasak. Ano kanyang ginawa, mga kapatid? Diba? Humingi siya ng permiso sa hari. Pinaboran siya ng hari. Dumako siya sa Juda. Kung nasa ng Jerusalem. Amen? At anong ginawa niya? Nag-sacrifice siya. Pinaboran siya ng hari, binigyan siya ng tsapa. Tsapa ba tawag doon? Gate pass. Kasi marami siyang dadaan ng bayan. Amen? Sapagkat bawat bayan na dadaanan niya, pwede siyang patayin. Kaya kailangan niyang ibigay yung gate pass. At ito pa ginawa ng hari, pinaboran pa siya, pinasamahan pa siya ng mga general, ng mga sundalo, pinasamahan pa siya ng mga karawahe, pati pera. Yun mo, over-blessing, di ba? Pero cup-bearer lang yun, mga kapatid. Amen? At pagdating niya sa Israel, nakita niya yung mga kalahi niya. Parang tayo, kabayan! Kabayan! Meron niya ganun. At pagdating niya sa Israel, nakita niya yung mga kabayan niya. At inalipin. Amen? Maging sila nag-aalipinan. Amen? Kapwa sa kalahi, nag-aalipinan. Tignan mo, pati Israelita, ganun din sila. At isang kasalanan nila sa bawat isa, yung pagpapautang, tinutubuan pa. At pag di nabayaran, uunin yung anak para magsilbi. Amen? At ang kanilang bawat lupa't bahay, isinasangla sa bawat isa, ang laki ng interes. Kaya nagalit si Nehemiah, bakit yung ginagawa yan? Yung bagay na yung masama. Kung magpapautang ka, huwag tutubuhan yan. Kung kaya mo tumulong ka. Amen? Amen? Huwag natin pag-usapan yung tubo-tubo o interes. Mga kapatid, yung 5-6 at saka yung London.
London, dito. London. Sa London niya, basta, yung mga ganon. Mga kapatid, huwag kayong magne-negosyo ng ganyan. Ako lang nagsabi sa inyo. Sumpa yan. Amen? Galit ang Diyos sa ganyan. Amen? Baka na-involve kayo doon. Okay lang, kung nakautang kayo, nabayaran nyo na, huwag nyo nang balikan. Pero huwag kayong magne-negosyo ng 5-6 o magne-negosyo ng, ayun, tawag ito, sa Bombay, 5-6 nga, no? Tapos sa atin, uso yun eh. Yung sa kumpanya, sanglaan ng ano? Lending, yun, lending. Mas maraming negosyo, huwag na yun. Diyan nagalit ang Panginoon sa lahi ng Israel. Kaya nagsisi sila, mali pala ang ginawa namin. Kaya ang ginawa nila, namulat sila, okay, babalik namin dapat yung nakuha namin sa kanila. Amen? Nagmalasakit siya. Ang pagmamalasakit niya, tinuruan niya ang bawat isa na lumaya sa kasalanan. Amen? In-expose niya itong kasalanan ng lahi natin, tayo manumbalik sa Diyos. Amen? Kaya nais ng Diyos sa buhay natin, tayo maging maingat. Sabi mo sa katabi mo, be careful. Sabi po ng Ephesians 5:15, live as wise. Sabi mo, live as wise. Not unwise. Sabi niya, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen? Sabi po ng Hosea 4:6, the people perish because lack of knowledge of the Word of God. Pag wala kang salita ng mga kapatid, madali kang maligaw, matangay, lalakad kang mangmang. Amen? Para mabatid mo ang kalooban ng Diyos, lalakad ka sa karunungan. Pag di mo nabatid ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, may tuturi kang mangmang. Sa lahat ng bagay, pag hindi mo nabatid ang kalooban ng Diyos, magiging mangmang ka sa harapan ng Panginoon. Pero pag batid natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, tayo nagkakaroon ng karunungan, nagagaling sa Diyos. Amen o ba? Kaya, mga kapatid, tayo'y mag-ingat. Maging, mga kapatid, sabi ng 2 Timothy 4:2, preach the gospel with great and careful instruction. Amen? Mga kapatid, sabi rin, no? Sumuway ka, mangaral ka na may buong pagkapahinuhod at pagtuturo. Sa ibang subversion, may ingat na pagtuturo. Mga kapatid, mahirap maging tagapagturo. Amen? Kung sa sarili ko lang, mga kapatid, ayoko talaga eh. Sabi ko nga sa inyo eh. Tatakas na lang ako eh. Dahil mahirap maging tagapagturo. Lahat ng sabi mo, kailangan mapag-ingat. Ngayon din tayo, mga kapatid, lahat tayo may panawagan. At ang buhay natin ay isang pagtuturo sa mga hindi pa nakakilala. Nagre-reflect po tayo. Amen? Kaya ang lukewarm Christian is a bad advertisement of God's glory. Naintindihan nyo? A lukewarm Christian is a bad advertisement of God's glory. Pag isa kang Kristiyano, hindi ka totoo, hindi ka tumatayo, pakida-kida ka nga ba daw? Bad advertisement ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi mag-glorify ang Lord sa buhay natin. Kaya nasa ng Lord, tayo maging maingat. Ingatan natin ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Pangatlong bagay po, isa pong karakter ng builder ay encourager. Amen? Nag-i-encourage. Kaya nga po meron tayong Hebrews 10:25, binibuild natin ang bawat isa to encourage one another. Amen po ba? Sino po na-encourage kapag nasa gawain ka ng Panginoon? Yung nakikita mo yung kapatid mo, oh kuya, kamusta ka? Hindi pa na-encourage ka. Amen? Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians 5:11, encourage one another by building each other up. Paano po natin i-encourage ang bawat isa? I-lift up natin ang bawat isa. Amen? Meron ba na-encourage dito? Dinadown ka? Meron ba na-encourage ng gano'n? In-encourage ka pero dinadown ka? Ibig sabihin ng Lord, sa loob ng church, mga kapatid, bawal ang plastic dito. Amen? Hindi, plastic na pagkatao. Amen? Hindi totoo. Artificial. Bawal dito ang artificial, ha? Sabi mo sa akin, bawal ang artificial. Amen? Encourage one another by building each other up. Humarap ka sa kapatid mo bilang kapatid. Amen? Amen? Kaya huwag niyo sisiraan ng bawat kapatid, mga kapatid. Kung meron kayo napapansin na bagay na hindi naka-encouragement sa kanya, sabihin niyo sa pastor, sabihin niyo sa mga leader. Haharapin natin yan. Amen? Meron paraan din sa encouragement, pero nire-rebuke mo siya. Sabi po ng 1 Thessalonians 5:14, encourage, Titus 2:15,
encouraged by rebuking. Mga kapatid, pag nire-review ka, encouragement din ang tawag yan. Pag mali na yung ginagawa mo, ay hindi na mali sa kalooban at ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Pag nire-review ka, encouragement din yan, mga kapatid. Hindi lahat na rebuke, mga kapatid, ay pagpapahiya. Bawat rebuke from the Word of God. Pag tinatama ka ng pastor, tinatama ka ng leaders, tinatama ka ng kapatid, ng bawat kapatid, mga kapatid, it is encouragement. Don't take it negative. Amen? Kasi pag ginawa mo negative yan, magre-rebelde ka. Tama po ba? Amen? Kaya nga sabi doon, ang mga bagay na ito ay inyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan, sino man ay huwag gumamak sa iyo. Sapagkat kung tayo hindi matututo, mga kapatid, kung dito hindi kayo nahamak, sa labas, hahamakin ka. Amen? Kristiyano ka. Wala yun. Hindi ka naman totoo eh. Kasi hindi mo na-practice dito. Amen? Kaya mga kapatid, nasa Panginoon sa buhay natin, tayo ay starter, encourager, tayo yung mga nag-lead. Amen? Kaya nga may Hebrews 10:25, no? Diba? Exhort one another, encourage one another. Amen? At pang-apat na bagay na nakita ko, mga kapatid, malapit akong matapos. Nandiyan pa kayo? Buhay pa ba kayo? Kayo ba ay nagagalak sa Panginoon? Stand in faith in the face of enemy. Alam nyo ba sa pangyayari ni Nehemiah? Habang tinatawag niya lahat, ito gagawin mo. Lahat binigay ng assign eh. Ikaw, kayo yung tagahakot ng buhangin, kayo tagahakot ng bato, semento, ikaw, bulldozer dala mo, ikaw, kuha ka ng ano doon, ano ba yung ano? Yung truck, yung may cement, kausapin mo yung Saudi cement. Yung mixer, tapos yung ano, kumbaga, talagang ano, kumbaga para siya civil engineer na. Talagang, ano nyo, cupbearer yun ha. Parang forma na siya. Ito, pero merong attack ng enemy. Amen? Mayroong pagkakataon na ang pangalan ay sa Nehemiah 2:19, si Sanballat at Tobia. Hindi mo papangalan ng anak na sa patat ha. Ayun, basahin nyo. Si Sanballat at Tobias. Ito yung mga enemy. Alam nyo mga kapatid, sa paglilingkod, hindi maiwasan ng enemy. Even sa loob ng church, may mga ginagamit ng Lord as enemy. Kaya mag-ingat tayo. Amen? Maging prepared tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Si Sanballat, taga Horonita. Si Tobias, lingkod na Amonita. Si Gesem na taga Arabia. O dito yun. Taga rito yun. Ay kanilang tinawag na mainam kami at inamak kami. O tingnan nyo. Pag naglilingkod ka sa Lord, may nangahamak. Amen? Pinagtatawanan ka, di ba? Lalo na kung mas mataas ang kalagayan nila sa buhay natin, minamali tayo. Amen? Pero, sabi ng verse 20 dyan, Nehemiah 2:20, na magkagayoy sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, ang Diyos ng langit, siya ang magpapaginhawa sa amin, kaya't kaming kanyang mga lingkod ay magbabangon at magtatayo, ngunit walang bahagi o matuwid man o alaala man sa Jerusalem. Mga kapatid, sabi niya, ang Diyos ang kasama natin. Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Dito ako mangangamba. Di malulumbay. Kasama natin ang Diyos. Amen? At sabi niya sa Nehemiah 4:19, God will fight for us. Sabihin mo sa tabi mo, God will fight for us. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Amen? At mag-isa Nehemiah 4:21, sabihin mo, prepared for battle. Bakit nasabi ni Nehemiah sa Nehemiah 4:19? Kasi alam nyo mga kapatid, habang tinatawag niya, may balak na silang, itong si Tobias, at saka si Sanballat, ang hirap banggitin yung pangalan ni Sanballat eh. Si Sanballat, at saka si Tobias, kumausap na sa labas. Yung mga Israelita, nagtatayo ng wall. Sabutin nyo, tayin nyo. Nabalitaan ngayon ni Nehemiah. Teka lang, itawag niya lahat ng mga workers. Church, tara, halika. Habang ikaw nagsisemento, ikaw nagpapalitada, ikaw nagpapala, ikaw naghahakot. Dapat yung kanang kami mo naka-ready sa kasi susugutin tayo anytime. Ibig sabihin, prepared sila mga kapatid. Ang anak ng Diyos dapat laging prepared sa battle. Amen? Kaya dapat ang mga anak ng Panginoon, listo. Sabi mo sa kanila, listo.
Mapagmasid ka, mga kapatid. Hindi pwedeng tutulog-tulog ka. Pagising mo, sapakay ka na pala. Nandiyan yung kaaway. Paglingkod ka ng Panginoon, naglilingkod ka sa Panginoon, mga kapatid, listo ka. Masyado kang laging malayo tingin mo. Hindi yung lagi kang walang malay. Dati nang tawag sa akin eh. Kasi pangalan ko, mga kapatid, Valentin. In short, Val. Si Val na walang malay. Ginagano sa kumpanya. Lagi ako ginagano, talagang kawawa ko eh. Sabi ko pati doon yung pangalan Val, nadamay pa. Pero mga kapatid, kahit ginagano ko, listo pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Bilang lingkod ng Panginoon, listo ka sa maraming bagay. At habang nagiging listo ka, mga kapatid, maraming tinuturo ang Lord sa'yo. Amen? Nai-enhance ka, nai-equip ka, yung talent mo, ina-upgrade ng Lord. Pagkakatiwala ka ng Lord sa mas maraming bagay. Amen? Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, malaking pagpapala yun. Amen? At sabi ng Luke 10:19, God give us authority to overcome the power of enemy. Amen? Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan, ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paray hindi kayo maano o masasaktan. Amen? Tinan niyo yung prayer natin sa ating BS. Lahat ng bagay na pinapanalangin natin sinasagot. Kaya kung may prayer request kayo, sabihin niyo sa bangkis natin. Dadalangin natin yan. Amen? Binigyan tayo ng authority ng Lord. Amen? Tandaan niyo po yung verse na yan. Luke 10:19. God give us power, authority to overcome the work of the devil. Amen? And sabi ng 1 Peter 5:8, ang devil ang ating kaaway. The devil is like a roaring lion. Siya po ay katulad ng lion na umuungol. Di ba ang lion? Amen. Diba? Amen? 1 Peter 5:8. Kaya't maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat at inyong kalaban ay dyablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala at tumahanap ng masisila. Anytime pwede tayong silain ng kaaway kapag tayo nagpabaya. Amen? Di bali na mapuyat ka sa gawain kaysa napuyat ka sa kamunduhan. Amen? Okay ba kayo mapuyat lang ngayon? Huwag niyong isipin muna yung tulog niyo. Sabi ng Nehemiah 8:10, Bibisaya na. Nehemiah 8:10, for the joy of the Lord is our strength. Kung naniniwala ka sa bawat pagpapagal mo sa Panginoon, ang kagalakan mo sa paglilingkod sa Panginoon, yun yung kalakasan natin. Amen? Oo, sabihin natin na puyat ka. Kami nga ni Kuya Ramil, talaga, lagi kami puyat yan. Dati, alas 10 tulog na ako eh. Pero alang-alang sa paglilingkod sa Panginoon, okay lang kahit alas 2 na ako matulog, gigising ako ng 5:30. Kasi Kuya Ramil, partido 4:30 nagigising talaga eh. Pero sa bawat araw, kahit puyat kami, nararanasan namin ang kalakasan ng Panginoon. Dahil yung kagalakan namin sa paglilingkod, ay yung naging kalakasan namin. Amen? Glory to God. Kaya sabi po ng James 4:4, kapag tayo'y naging kaibigan ng mundo, tayo'y kaaway ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ano yung bagay na ginagawa ng kamunduhan, sabihin mo sa katabi mo, layo-layo. Layo-layo pag may time, ha? Layo-layo na. Kalimutan na. Naalala ko ng si Pacquiao, sabi niya hindi pa siya born again. Talaga si Pacquiao, religyoso po talaga siya. Sabi niya, si Pacquiao kasi, na-meet ko siya sa ganitong pagkakataon. Nandiyan ako, nandito siya, tuturo sa harap namin. Sa unang-unang church namin, si Pacquiao, 5'6" ang height niya. Batong-bato. Sabi, parang estatwa to. Talagang tindig niya, talagang hindi na may mga kalamnan niya. Batong-bato talaga. Pag ginawa ko mo siguro, mababali daliri mo. Pag ginanon mo siya, talagang pati tayo niya, batong-bato talaga. Ang tikas naman talaga ng Pacquiao. Sabi ko, pero hindi ko masasabing gwapo talaga. Pero, ano siya? Pero sabi ng Lord, we are wonderfully and fearfully made by God. Amen? Pero siya po ay talagang man of God na. Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n. Kasi, yung pagtuturo niya, nang dati, luluhod siya, mananalangin, pero pag talikod niya, balik siya sa mababae, balik siya sa pamubugbog. Nang nananakit din po siya, mga kapatid. Pag hinati po siya, sapakin niya talaga. Tulog. Siyempre, boksigero siya eh. And then, nagmumura siya, may babae siya, may sugal siya. Sabi niya gano'n. At sabi niya, akala niya gano'n to nila relasyon. Pero na siya magkaroon relasyon sa Panginoon,
tinalikuran niyo na. Amen? Hindi niyo na binalikan. Amen? Lahat pinamigay na, pati kasino niya, pinamigay niya, pati, dapat nga hindi niya pinamigay, di ba? Kinatay na yung manok. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, lalayo tayo sa kasalanan. Amen? Lalayo tayo sa kasalanan. Pag totoong Kristiyano ka na, sabi, huwag nang ibibigay yung maliit na parte ng katawan mo, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa Ephesians 6:10-17, suotin natin ang armor of God. Amen? Basahin po natin yan. Napakahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano yan. Kung bakit po maraming Kristiyano ang nanlulupaypay, nangihina, na-overcome ng kaaway. Dahil kulang to. Amen? Sabi po dyan, basahin po natin mga kapatid. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon. Lagi tayo magpakalakas. Sabi mo sa kanila mo, magpalakas ka sa Panginoon. Amen? At sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, mga magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ito yung armor of God upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng mga dyablo. Pag hindi nyo sinuot to, mga kapatid, hindi nyo may endure ang pakikipaglaban sa gawa ng kaaway. Sapagat ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman at hindi po tayo nakikipag-away sa tao, mga kapatid. Hindi po laman at dugo ang kaaway natin. Kaya kahit sinong tao, hindi siya yan. Sabi rito, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitasan. Power of the air. Ang spirit, bad spirit, devil spirit, buhay yan, nandiyan lang yan. Hindi lang nakikita ng ating mata. Amen? Naniwala ba doon? Nandiyan lang yan. Pag nakita kang empty, papasukan ka niya. Amen? Kaya sabi dito, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama at magawa ang lahat ay magsitibay. Amen? Next verse. Magsitibay nga kayo na inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Belt of truth. Katotohanan ang salita ng Diyos. Kaya nga nating belt of truth. Pag nasa katotohanan ka, magiging malaya ka. Amen? Na may sakbat ng baluti ng katuwiran. Amen? Sa English yun. Breastplate of righteousness. Yung breastplate. Yung sinusuot ng ano, yung dito, di ba? Ayun. Having shod your feet with the preparation of gospel of peace. Amen? Ang tuloy na anak ng Panginoon, dala mo ang mabuting balita ng kapayapaan. Gospel of peace. Kaya tayo mga Kristiyano, peacemaker tayo. Sabi yung peacemaker. Tayo yung talaga dapat nasasabi ng salam alaikum. Kumbaga kung sa salitang lingway, ang kapayapaan sa mainyo. Di ba? Dahil tayo talaga yung may gospel of peace. Amen? Kasi sa Muslim, pag peace video, puputungan ka talagang peace yun. Peace talaga tawag doon kasi rest in peace ka eh. Amen? Ano mga kasunod? Taking up the shield of faith. Mga kapatid, shield of faith. Amen? Be able to quench all the fiery darts of evil one. Ibig sabihin mga kapatid, ang kaaway ay lagi may panayan. Pag hindi mo suot yung shield of faith mo, tatamahan ka niya. Ay dapat lagi mo suot ang shield of faith. Paano ba yung shield of faith? May isang bagay mga kapatid, isa na po yung faith namin. Share ko na po yung nangyari sa amin sa buhay po ni Kuya Janjan. Sa di po kaalaman ng bawat isa. Munti ka po siyang huliin ng pulis. Dahil lang naman sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Pero nampalataya kami ng gabing yun. Lord, right now, lalabas siya. Hindi po natapos ang gabing yun. Kasama po namin siyang umuwi. Amen? Inipit siya ng gwardiya. Dahil lang sa isang bagay na hindi nakapagpaalam. Pero dati naman namin ginagawa yun. Ngayon na nangyari yun. Amen. Pero tinayuan namin sa pananampalataya, nananalangin kami. Kuya Janjan, inarito. Glory to God. Amen? Shield of faith. And take the helmet of salvation. Huwag po tayong aalis sa kaligtasan, mga kapatid. Ang nasa buhay ng bawat isa. Binigay ng Panginoon. Hindi na ang kaligtasan, mawawala yan kapag ikaw umalis niyan. Kaya continue to work out your salvation with trembling. Continue to work out your own salvation. Dapat mong itrabaho, pagtrabahuan o gawaan
ng paraan. Natanggap mo na eh. Gawin mong karapat-dapat ka sa kaligtasang natanggap natin sa Panginoon. Amen? And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sabihin niyo po, sword of the Spirit. Amen? Ang sabi ng Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos is active and alive, sharper than two-edged sword. Ganyan ang salita ng Panginoon. Amen? Tayo po ba ay may nakukuha, mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, fight the good fight of faith. Amen? Finish the race. Sabi mo ulit, finish the race. Lahat po tayo may win, mga kapatid. Ang nais ng Lord, matapos natin yung kasama. At ang pinaka-last na po, karakter na nais ng Panginoon sa buhay natin. Bilang isang builder, sabihin niyo po, a good builder is a good provider. Wow. Good provider, good sustainer. Amen? Sino po naniniwala kapag ikay builder ka? Siyempre, isa-sustain mo lahat ng kailangan. Amen? Sa buhay po ni Nehemiah, sabi ng Nehemiah chapter 12:44, sige, natayo na nila yung Israel, natayo na nila yung Jerusalem. Ginawa nila lahat ng paraan nila para mabuild yung wall. And then, ano ginawa nila? Nagkaloob sila para masustain yung kingdom. Ano po yung pinagkaloob nila, mga kapatid? Nag-tithes po sila. Amen? Nag-tithes. Sabi mo sa atin mo, nag-tithes. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15, ano mga kapatid? 2014 ngayon, di ba? 2015 na, next week. Panahon na para mag-tithe. Sabi mo sa katabi mo. Ano po ba yung tithes, mga kapatid? Sabi po ng Malaki 3, chapter 10, verse 11, ang tithes ay 10% ng kinikita mo. Kung talagang builder ka, good sustainer and good provider ka din. Alam nyo yung church na to, mga kapatid? Lahat tayo builder dito, mga kapatid. Kung gusto natin maging builder dito sa church na to, mag-tithes din tayo dito. Para masustain to, mga kapatid. Hindi kailangan shoulderin to ng isang tao, ng ilan. Dapat shoulderin nating lahat. Dahil lahat tayo ay builder dito. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Dalhin ninyo ang inyong buong ikasampung bahagi ng kamalig o kinikita upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ang Diyos, hindi niya matter kung magkano ibibigay mo. Ang matter niya kung handa ka sumunod. Yung puso mo dyan. Amen? Magkaroon ng pagkain sa bahay. Subukan ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon na makukbo, kung hindi ko buksan sa inyo ang durungawan ng langit at ihulog ko inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid ng kalalagyan. Amen? Sino pong masustain ng lahat ng bagay na binili natin? Mag-tithes ka ay na sekreto. Gusto mong hindi magkasakit ng pamilya mo? Kung hindi mo gustong makaranas ng kalamidad ng pamilya mo? Kung hindi mo gusto na promote, anong kabaliktaran na? Ma-demote? Kung hindi mo maranasan ng kung ano ng mga bagay, isang susi. Amen? 10% ng kinikita mo, ibigay mo sa Panginoon. Sabi mo sa atin mo, mag-tithes na tayo. Amen? 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15, ito po yung encourage ng Panginoon sa buhay ng bawat isa para mag-tithes po tayo. Amen? 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15. Datapwat sinasabi ko, ang nag-aasig ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya. Ang nag-aasig, konti, ay aani ng konti rin. Amen? At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani ng sagana rin. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso, huwag mabigat sa loob, o dahil sa baka nagbibigay lang kayo dahil kailangan na ng church. Hindi dahil kailangan ng Diyos. Dapat ito. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nagbibigay ka dahil masaya sa'yo. Kagalakan mo, magbigay sa Panginoon. Dito babalik yung testimony, yung word of encouragement ni Kuya. Delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Sa Tagalog niya,
ilagak mo ang iyong sarili, ilagak mo ang kagalakan ng iyong sarili sa Panginoon, at anumang naisin ng iyong puso ay pagkakaloob niya. Pag ang kagalakan mo ay pagsunod sa Diyos, ibibigay niya ang nasa ng puso mo. Amen? O sunod? Nasaan na? 8. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsigana sa inyo. Gagawin ng Diyos ang lahat ng biyaya sa buhay natin sumagana. Upang kayo ay mayroon laging buong kaya sa lahat ng magsisipag nagana sa bawat mabuting gawa, gaya ng sulat, siya nagsabog, siyang nagbigay sa mga duga, ang kanyang katwiran ay nanatili magpakilanman. Next. Ang nagbibigay ng binhi sa nagasik at ng tinapay na pinakapagkain ay nagbibigay at nagpaparami ng inyong bini upang yasit at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Yamang kayo pinayaman sa lahat ng bagay na uukol sa kagandahang loob na nagsisagawa sa pamamagitan namin ng pagkapasalamat sa Diyos, sapagkat ang pagkakasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pasasalamat sa Diyos. Palibasa ay sa pagsubok sa inyo, sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Samantalang sila rin naman, sa panalangin patungkol sa inyo, ay nananabik sa inyo dahil sa masaganang biyaya ng Diyos sa inyo. 15. Salamat sa Diyos sa inyong kaloob na di masabi. Amen? Salamat sa kaloob na hindi masabi. Amen? Minsan gumagawa tayong mga bagay na hindi kayang sabihin dahil buong puso natin ginagawa. Amen? Sino pong nais na sumunod sa Panginoon? Mga kapatid, 2015 na. Mag-tithes na tayo. Amen? Malinaw po ba yun, mga kapatid? Acts 5:29. Obey God rather than men. Mas hilingin natin sundin ng Diyos. Paano kung pinagbabawalan ka ng asawa mo sa piling? Huwag ka mag-tithes. Asawa mo yun. Pero masigit ang Diyos sa asawa mo. Amen? Paglaanan mo ng kinikita, 10% ng kinikita mo, bigyan mo sa Panginoon. Sabi ng Lord, hindi talaga sa iyo. Sa Kanya yan. Kapag hindi mo binigay sa Lord yan, ninanakawan na natin siya. Kapag labis masyado na tayo. Amen? Hindi kalugihan ang ibigay natin ng 10% sa Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, maraming pangangailangan ng church. Amen? Building pa lang, mga kapatid. Kung gusto natin maging great builder tayo sa harapan ng Panginoon, tumulong tayo sa pasanin para sa pangangailangan ng simbahan. Kung walang magtatights, mga kapatid, baka next year, wala na itong church. Ngayon po yung totoo. Amen? Hahayaan ba natin na hindi tayo magmalasakit? Look to Nehemiah. Mga kapatid, si Nehemiah ay cupbearer. Marami dito engineer. Marami dito may mga posisyon sa trabaho. Marami dito matagal na sa Saudi. Ibig sabihin, skilled workers. Mga kapatid, sa Diyos lahat galing yan. Lahat ng talent natin, gamitin natin para sa kingdom ng Panginoon. Amen po ba? Matthew 6:33, unahin natin ang karya ng Diyos sa kanyang katwiran at idadagdag niya lahat ng bagay. Amen po ba? Amen? After all, mga kapatid, Ephesians 6:5-7, ito na po yung last verse ko. It's a matter of heart. Ang pagsunod sa Diyos ay puso ang kinalaman. Amen? Puso. Sabi mo sa kayo, puso. Amen? Mga alipin, magsatalima kayo sa mga yaon. Tayo yung mga alipin ng Panginoon, mga kapatid. Yaon, ayon sa laman ng inyong Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. So, ibig sabihin, alipin tayo ni Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. So, hindi natin piniplis sa mga tao sa paglilingkod natin. Amen? Kundi, bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos according to your heart. Puso. Amen. Are you blessed? Handa ba tayo maging great builder? I hope yung mga napag-usapan natin ngayong gabing to, tandaan po natin to para sa Panginoon. Nung matatapos ang 2014, tanungin niyo yung sarili niyo. Tanungin natin yung mga sarili natin. Ano ba yung na-build natin para sa Panginoon? Amen?
At ang challenge ng Lord, bago magpalit ang taong to, handa ba tayong maging builder ng Panginoon? Handa ba tayong tumugon? Amen? Kina-challenge po namin kayo. Kung hindi nyo naabutan, kung paano yung ginawa ng church, it's now your turn. It's your turn. At kami, nagpapatuloy pa rin. Amen? At darating ang panahon, ipapas natin itong generation na to sa mga papalit. Amen? Yung magiging mga anak natin, mali nyo, yung magiging anak nyo sa Pilipinas, mapunta rito. Sila magmamana nito. Amen po ba? Yung mga pagpapala na pangako ng Diyos sa buhay natin. Gusto nyo ba yung magiging anak natin, yung mga anak nyo ngayon, yung may present, sila magmana? Tulad ni Nehemiah. Ngayon, yung temple, yung wall na tinayo ni Nehemiah, hanggang ngayon, ayan pa rin. Amen? Dahil lang sa isang cupbearer na may malaking puso. Sabihin mo sa katabi mo ulit, puso. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Minsan nating awitin to na nagsasabi na itong awitin to, mga kapatid, I believe na kinakatagpo tayo ng Panginoon. Kapatid, napapagod ba kayo? Napapagod man tayo, mga kapatid. Naniniwala tayo ng Diyos, hindi magpagulat. Amen? Batid ng Diyos ang lahat ng sakripisyo natin. Pero nasa Panginoon, handa tayo sumunod sa Kanya. Hindi pa nga buhay ang kapalit, mga kapatid. Ang Lord, pinaglingkuran niya rin tayo. Buhay niya ang kapalit. Ibig sabihin, kulang pa ang gabing to para maglingkuran natin siya. Amen? My heart. Sabihin po natin ito sa Panginoon. Hallelujah. With all your heart, with all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart. Let's sing with all our heart. Sing to the Lord, my heart. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in
With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. As a faith, with all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart. Lord, tulad mo ng nawit namin, buong puso, Panginoon, nais po namin maging tapat sa iyo. Nais po namin sumunod, Panginoon, sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, dalangin namin. Gawin niyo kaming great builder for your name. Gawin niyo kami, Panginoon, na totoong may pagtitiwala sa iyo. Totoong nagmamalasakit. Totoong nananampalataya sa iyo. At higit sa lahat, totoong sumusunod sa iyong mga salita. Nang sa gayong Panginoon, O God, papapayan namin ang lahat sa buhay namin. Naniniwala ako, Panginoon, may panawagan ka sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon. At nais mo sa buhay namin, O God, kami ay patuloy na sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya niyo po, Panginoon, pagpalain niyo ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita. At dalangin ko, Panginoon, ano man ang mga bagay na aming narinig na galing sa iyo, O God, Lord, pagyamanin niyo, Panginoon, sa buhay namin. At naniniwala ako, Panginoon, gagamitin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat sa amin, Panginoon, para sa iyong kalaman lamang, sa iyong karangalan. Lord, pinagkakatiwala ko mo, Panginoon, ang gabing ito, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, na narito, Panginoon. Kataya mo, Panginoon, ang ganapin mo sa buhay namin, Panginoon, na kami mga tunay mong lingkod, Panginoon, susunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. For the last time, let's sing this song. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, with all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, with all my heart, with all my heart. Pinabalik po namin sa iyo, Lord. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen.